So, doon na po nagsimula yung name ko na Fighter. At bago po ako naging pastor, hindi po, ayaw ko talaga maging pastor. Number one, wala hong pera yung pastor. Oh, literally po, wala hong pera ang pastor. Na-witness ko yan sa father ko. Ang father ko ay ayaw ng sariling bahay. Nung mga nag-asawa na kami, sabi namin, Tay, bakit hindi ka nagpundar ng bahay para hindi na kami nangungupahan? Yan. Para naman sa ganun may pamana ka. Alam niyo po yung iniwan niyang salita sa amin. Nung panahon na ako ay nagsiservisyo, kung saan siya ipatapon ni Peter Tanchi, nagtatrabaho siya kay Peter Tanchi eh. Doon ka sa Mindanao, doon ka sa ganito, Cotabato. So, may laging po ang negosyo dati ni Peter Tanchi, mga kahoy. So, doon siya napupunta, nakakapag-put up ng ministry. Sabi ng father ko, kung saan ako dalhin ng Lord, ayokong pumipigil sa aking paglakad ay yung bahay na maiiwan ako. Kaya ayoko nang may hindrances, kaya hindi ako nagpundar ng bahay. Spiritually, ang gandang pakinggan. Pero ngayon po, may sarili po akong bahay. At yung father ko sa akin po nakatira. At every time yung father ko, may mga kausap, uuwi na ako sa aking bahay. Yung bahay ko, bahay niya raw. Ayan, nakikibahay na. Gusto niya na ngayon ng bahay. At dati po, ako po ay isang negosyante. Taxi, ang business po namin. Tinawag po ako ng Lord, 17 years old. 17 years old na may pumuntang propeta sa amin. That time kami po ay baptist. So na may pumuntang propeta, sabi ko, lokohan na to. Ako po ay 50 plus na. No, so 17 years old lang ako nung first time ko makarinig ng may propeta, galing pa sila sa Davao. So itong mga matitigas, ang Bisaya, talaga Bisaya po ako ha. So matitigas na Bisaya, sabi sa akin, kapatid, sabi ng Lord sa akin, tinatawag ka raw bilang missionary. Ang gusto ng Lord, maging pastor ka, evangelist. Grabe kinumpleto, hindi na lang sabihin, pastor na lang eh. Sinamahan pa ng evangelist. And then sabi ko sa isip ko, para di naman ma-offend yung propeta, musician na ako. Okay na akong musician. Hindi ko na kailangan magpastor. Kristiyano na ako. Pupunta na ako ng langit. Yan po yung katwiran ko noon. And then, nangyari na yung pagpapala ng Diyos sa aking negosyo until one time na sinilip ko yung aking sarili. Wala na pala ako doon sa, can I have a youth? Yung magandang lalaki. Lika rito. Hindi, ikaw. Mas pogi ka sa akin. Tapos yung keyboardista na mas pogi ako. Lika rito. Ayan. Dito. Gusto ko lang makita nyo ma-observe nyo yung pangyayari. Kulang. Samahan pa natin ng isang pogi. Yung naka-silver na, yan. So, hawak-hawak kayo ng kamay. Tapos, ako nasa gitna. No? Alam niyo yung larong bubukang bulaklak. Di ba? Okay. Hindi tayo maglalaro noon. Sige, hawak-hawak lang. Yan. That time, pinapanalangin ako ng mga parents ko. Nasa loob pa ako. Unfortunately, minsan nadidistract po tayo. Saan? Sa mga bagay na gusto natin. Parang masarap dito. Kita niyo po yung pagkakaiba. Ito po ay silyado ng mga anghel ng Diyos. You are protected. Pero once lumabas ka doon sa covering ng Lord, God cannot protect you anymore. Literally, it's biblical. He cannot protect you. Kasi bakit? Lumabas ka eh. The only thing na maibabalik ka ng Diyos is God will allow the devil
to destroy your body. Sige, thank you. Meron pong isa dito, kanina lang po kami nagkausap, pero matagal na po kaming nagkikita sa online. First time namin magkita face to face. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Ang tagal ng pinalangin. Hindi ho gumagaling yung sugat dito sa tiyan. Kapatid po siya ni Tita Olive. And then one time, pumasok ko sa healing room. Nung pumasok po sa healing room, doon po nag-start na nangusap sa kanya ang Lord. Pwede pong tumayo si Brother Virgil. Ayan po siya. Alam niyo po, yung itsura ng mamamatay na. Ay, mamamatay na talaga. Kasi sabi ni Tita Olive, meron daw video na binidyohan siya, ayaw niyang tignan eh. Kasi parang papunta raw ng impyerno. Yun ang pagkakadinig ko po sa kwento. Papuntang impyerno. Kahit siya mismo, ayaw niyang makita. Pero nung bumalik, tinanggap ng Panginoon, the favor of the Lord. You will only receive the favor of the Lord. It requires alignment. Hindi basta-basta ibibigay ng Diyos ang isang pabor, lalo na kung humihiling ka ng restoration ng marriages nyo mabalik, o kaya healing, favor of the Lord ang kailangan. Not just prayer lang. Kailangan nyo pong mai-align. Kailangan mai-align. Sa ating pag-uusapan po, marami pong ipapakita na alignment. No? At ito pong message ko, magbigay ng inspiration. Ayoko pong, actually I hate po yung word na hype. Hype po. Ang church namin is sadly to say na madalas gusto hype. Yan po ang church namin, gusto hype. At one time nag-preach ako sa aming church. Isa lang po ako sa aming pastor. Bali, salingkit na pastor lang po ako. Salingkit. Ang pastor talaga doon, Pastor Mon, and then yung brother ko na younger. Nagturo ako about the Holy Spirit. After ng pagtuturo ko ng Holy Spirit, tendency, pagbaba ng pulpit, meeting tayo, meeting. Sinama yung mga elders, ayan. Tapos upo na. Pinarangka ako, diretsahan. Church ko ito, pastor. Don't ever teach the Holy Spirit once again. That time, sabi ng Lord sa akin, it is time to fly. Kung gusto niyo po ng milagro, sino ang gusto ng milagro? Ayan. You need to fly high. Soar high. Kasi below the clouds, ang dami hong turbulence. Andyan yung ulap, andyan yung ulan, andyan yung mga predator. Meron pang video ng soar high. Actually, yan po yung bagong sinulat po ba ni Pastor Amina? Yes, Soar. Ay, yung bagong libro po. Soar high. Kung mapapansin nyo, nasa ibabaw siya ng ulap. At kapag nasa ibabaw ng ulap, hindi mo kailangang kumampay. Mula nung dinestroy ng Diyos yung aking life, bago po ako maging pastor, businessman, nalulong sa iba't ibang klaseng kasalanan dahil marami pong pera, mayabang, ganyan. Pati sa driving, mayabang. Tigas ang ulo. Dinestroy. 2011, wala na ako kaming business. 2012, nagsusumikap ako para may taguyod yung aking pamilya. Kasi nag-aaral po, mayabang nga po eh. Pinag-aaral ko po sa Notre Dame, yung aking mga anak. Ayoko ng mas mababa pa sa Notre Dame. Kasi nga, mayabang ho ako. Ganyan. Pero nung dinestroy ako ng Lord, inalis lahat ng negosyo. Pinilit kong bumangon. And then one time, first time kong marinig ang boses ng Lord.
kang hindi ka susunod sa akin, lahat ng itatayo mong negosyo, I will destroy. So eventually, nagpipray kami mag-asawa, Lord, gusto ko na pong sumunod sa iyo. Pinalo na ako eh. Minsan sumusunod ang tao kapag nandun na yung problema. Di ba? Nagsisimula kang lumuhod kasi andyan na yung deadline. Sino ho rito, auno pa lang, pero ang deadline at 30, auno lumuluhod ka na sa Lord para manalangin. Sa mga estudyante, alam ko, magsusumikap yan pagka nasa line up at 20 days na, ay magagahol na. 1 week na lang. Pero yung starting pa lang ng buwan, hindi kumikilos pati estudyante eh. So, ganun po ang nangyari sa buhay ko. Nung dinistroy ako ng Lord, sabi ko, Lord, gusto ko pong sumunod na. At pwede po ba? Hiling ko lang. Kasi yung mother ko patay na, father ko na lang buhay. Pwede ba yung grupo ng mother ko, pwedeng ma-meet ko? Kasi yung grupo ng mother ko, dati sila yung mga matitinding manalangin. Kahit saan, healing and deliverance, etc. Pwede po ba, Lord? And tumakbo siya ng months. May nag-imbita sa amin. 3 times po ako inimbita. Actually po, lahat po nang nandito, na pumunta rito, tuwan-tuwa ho yung Diyos. Tuwan-tuwa ho ang Diyos. At mula nung dumating kami rito, minsan hindi ako makagalaw. Kilala ho nila ako pagka tumutugtog, talagang sumasayaw ako. Hindi ako makagalaw. Bakit ho? Hindi ko kayang i-contain yung power ng Holy Spirit. Tumutulo lang ang luha ko. Hindi ko kayang i-contain. Gusto ko ipadyak, gusto ko sumigaw, pero tulo lang ng tulo. Sabi ng Lord, tama lang yan. Yan lang sapat na. Alam niyo pag may nababawasan ka, liquid, lumalabas yung mga sa science, ang tawag doon yung mga hindi, mga excess na hindi dapat sa ating katawan. So nung sabi ko sa Lord, ma-meet ko, inimbita po ako. First time, sabi ko, anong klase yan? Prophetic ministry, Holy Spirit ministry. Shut off kagad ako. Second, and then the third. Nung pagpunta ko sa LGI, Windwatch, pagkakita ko po kay Pastor Amina, hindi ko pa po alam ang pangalan niya. Pero kabisado, grabe si Holy Spirit. No? Pag imimit ka na-meet ko siya, 17 years old ako. Anak-anakan ako, 17 years old. At nagkita kami, 40 plus na ako. 8 years na ako sa LGI, 2016. At nung sabi ko, parang kilala ko po kayo. Sabi niya, saan mo ako nakmeet? Ako po yung anak ni Cora Meneses. Nung banggitin ko yung name ng mother ko, niyakap na po niya ako. Doon niya na po ako in-start yakapin and then in-introduce kay Pastora S. Pagdating kay Pastora S, WK mo nga ito mag-asawa. Pag WK sa amin, nakikita ko bubuhay kayo ng patay. Dumihilit ako. Talaga ba? Bubuhay ka raw ng patay. First time eh. First time ko makarinig ng ganun, another prophet. So, bubuhay ng patay. Nung nag-aaral na ako, sabi ko, Lord, ganun pala yung bubuhay ng patay. Yung mga namatay spiritually, yung sinasabing na burn out. Yan pala. And then, doon na po ako nag-start mag-aral sa LGI. At abang nag-aaral ako, pumapasok pa rin sa isip ko yung pera. Lord, sumunod na ako sa iyo ha. Baka pwedeng ibalik mo naman yung pera. Since 2011 po, kinonsistent ng Lord, hindi ko na malayan po, 11 hanggang 15, wala po kaming source of income. Sino po nagtatrabaho? Ano ang pakiramdam ng hindi ka sasahod ng isang buwan? How much more? Wala kang pera sa loob ng maraming taon. 11 up to 15 years.
o 16 years kasi 2016 ako na punta ng LGI. 11, 12, 13, 14, 15. 5 years. We are living literally in a supernatural. At 2016, nung nag-aral ako, sabi ng Panginoon, dito ko ipakikita sa iyo, literally, na you can walk on water. Yan. So, that time, sabi ko, may propeta rito. Madalas po ako magpa-WK kay Pastora Chris. Pastora Chris, ano po ba yung gusto ng, ang gusto kong itanong is, kailan ba ibabalik ng Lord yung resources? Laging sinasabi sa akin, malapit na, Pastor. Nakikita ko, ganyan, malapit na. 16, tapos dumating yung 17. Andiyan, malapit na. Tapos, lumipas na yung 18. Talaga ba, Lord, malapit na? 2016, malapit eh. Yung ini-expect ko malapit, mga 1 linggo, 1 buwan. Pero Lord, taon na. Alam mo po ba yung na-realize ko yung malapit na? Malapit nang mabura sa isipan mo na maghanap ka ng pera. Inalis pala ng Diyos sa akin yung paghahangad ng pera. Bakit? It's a distraction for the ministry. Hindi ko po sinabing pangit yung pera po sa akin lang po, sa side ko lang po. Kasi madidistract ako sa calling. Hanggang sa nakalimutan ko na po. Totally in-erase po sa aking mind. Lalo na yung, di ba may subconscious? Hindi na po maitulak ng subconscious ko sa conscious mind ko na kailangan ko ng pera. Yes, we need money. Pambayad sa lahat. Pero sabi ko, Lord, ang inaantay ko, nasaan yung sinasabi mong lalakad ako sa tubig? Eto na po. Daddy, 1 week na lang, enrollment na namin. Yung anak ko pong lalaki, opto, nag-aaral sa MCU. 1 week na lang, wala po kaming savings kahit piso sa bangko. Sinarado yung pintuan ng bangko, hindi na kami makapasok, wala kayong pera. Sabi, 1 week na lang. Pray ako. May nag-invite sa amin, Pastor, sama kayo sa amin sa Tarlac. Sabi ko, ito na siguro yun. Ito na siguro yung pera. Pera naman sa isip, Sige, sama po ako. Tapos sabi anak, Daddy, makakapag-aral pa ba ako? Alam niyo pong, hindi ko alam kung faith or binukan na lang ng Holy Spirit yung labi ko. Kasi ang sabi ko, doon sa Tarlac, andun yung tuition fee mo. Kasi kung ako, sinungaling na yun eh. Okay po ba? Pag sisinungaling yun, ang sabi ko lang, nandun natin kukunin sa Tarlac yung pan-tuition mo. Hindi ko lang alam kung bakit ko nasabi yun. Later ko lang na-realize nung nandun na kami. Sabi ko, Lord, yung tuition ng anak ko, andito ako, nagsiserve. Instead na maghanap ako ng pera pang enroll ng anak ko, kailangan po namin ng 20,000 eh. Piso nga, wala eh. Kailangan po namin yung pera. And then 1 week na lang. Tapos 2 days kami doon sa Tarlac. Di nabawasan yung 1 week. 5 days na lang. Sabi ko, Lord, pinabibilib mo ako. 5 days na lang. Pagpunta namin doon, nag-praise and worship kami. Bumaba yung Holy Spirit. Napuspos ang lahat. Lahat nag-speak in tongues. Iyakan. Tapos habang nag-iiyakan, may tumawag sa phone ng anak ko. Tililililing. O tapos na tayo. Kinausap ng anak ko, ng kanyang professor. Aaron, gusto mo ba ng scholarship? Sila ho nag-provide, baon, hanggang sa makatapos. At ngayon po, isa po siya sa ayaw bitawan ng Ideal Vision. Ganun po yung pabor ng Diyos sa aking anak. At yung pagiging Kristiyano niya, nilakaran niya na nakikita ng kumpanya. Kahit hindi niyo po sabihin sa kapitbahay niyo na kayo'y Kristiyano. Yung the way you walk, your body language, the way you speak,
It will reveal the power of the Holy Spirit. Mararamdaman at mararamdaman, hindi pwedeng hindi. Kaya sabi ko, Lord, thank you. At until now, 2024, natapos na, wala po kaming trabaho mag-asawa. Wala po kaming trabaho, wala po kaming negosyo. Meron po kaming online. Yung mga sapatos ng mga kaibigan namin, na mga imported, ipinopost lang namin, laway-laway lang po. Ganun lang po, post lang po. O, tapos sila magdi-deliver, bibigyan lang kami komisyon. Ganun lang po kasimple. Hindi po namin negosyo. Negosyo ng iba, nakikinegosyo kami. Ganun lang po mag-deal. At one time, naputulan po kami ng kuryente. Dahil nag-aaral na po kami sa LGI, tinuturuan kami ni Pastor Amina na huwag magpasok ng negatibo sa isip. It will reflect. Maglalabas yan hanggang karakter mo. Di naputol na, no? Yung kapatid ko, if dumalaw lang yung kapatid ko eh. Ay, ano yan, pinuputol niya. Magkano ba yung mag-bill? Sabi, 7,000 po yung bill. Biruin mo kami, walang pera, pero grabe yung kuryente namin, 7,000. Eto na. Babayaran ko yan. Sabi ko sa kapatid ko, pagkakataon ko to, mapakita kung ano meron Diyos ako. Ay, huwag mo nang bayaran. Bukas bayad yan. Ha? Saka kukuha ng pera. Si Lord ang magbibigay. That time, dire-diretso yung order ng sapatos. Kinabukasan, naputol ngayon. Kuryente. Pero God is good. Hindi ko po babalik ta rin yung metro, ha. Tatanggalin ko lang po yung selyo. Para may kuryente pa rin kami. Grabe yung yung namumutol. Kinabukasan, bayad. 7,000, walang trabaho. Napakarami po kung babanggitin ko po lahat ng nilakaran kong tubig. Aabutin ho tayo ng December 7 dito. Sino gusto maiwan? Well, anyway, yung aking Bible verse ay same ng kay Pastor Dave, 1 Peter 5:10. Kinuha ko rin po ito sa Amplified. Sabi ko, pares na pares kami na Pastor Dave. Ang sabi po kasi dito, after you have suffered for a little while. Hindi po sinabi ng Bible na medyo matagal. A little while lang. Little nga lang eh. Hindi sinabing longer while. The God of all grace, who imparts His blessings and favor. Sabihin nyo nga po, favor. Now the Lord saying, you have to align yourself for you to able to receive the favor of the God. Who called you to His own eternal glory in Christ, will Himself complete, confirm, strengthen, kinompleto, kinonfirm, pinalakas, and establish you, making you what you ought to be. Grabe. Gagawin ng Diyos yan. Pero may kondisyon. Kailangan po yung ating buhay ay mai-align. Sabi ko po, nung sinabi ni Tita Olive, ikaw ang mag-i-speak sa Alders Gate. Alam niyo po, parang yung buto ko. Pero nakaupo kami noon, ha? Alders Gate. Pero hindi wala po ko idea ko ni Alders Gate eh. Sinerch ko kagad. Naku po, international. Alam niyo po yung panalangin ko? Lord, don't send me to speak to Alders Gate. Literally. Every time na nag-i-invite sa akin, don't send me, Lord God, to preach. Don't send me to pray without your approval, Father. Without covering me with your blood, Lord Jesus. And without your power, dear Holy Spirit. Kasi useless po ako. Useless po ako. Kasi ang mag-empower, kasi ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po tao. Ginagamit lang po tayo eh. Kaya sabi ko, Lord, cancel mo ako. Eh, hindi po kinancel. So meaning, the approval of God, the blood of Jesus is covering me, and the power of the Holy Spirit is in me. Sabi ko, Lord, thank you. We pray kami ng mag-asawa. Lord, huwag akong makita ng tao.
At gusto ko pag nag-motivate, nag-empower, Lord, alisin niyo yung spirit of hype. Kasi yun yung nasa ibang church. Nung nalaman nila na ginawa po akong pastor, ni Pastor Aminan, parang na-trigger ho yung church namin. Ay, dito ka na rin. Tapos, mag-revival ka nga. Parang na-intimidate. Parang sa tingin nila, ano ba meron? Tingnan ko nga kung meron. Alam niyo po yung nung nag-revival, hindi pa po ako lumalapit. Nagtutumbahan na po yung mga tao. Yung pastor namin, alam mo yung nag-observe lang. Pagkatapos ng revival, text, pwede mo bang ulitin after 2 Sundays? Kasi may mga hindi pa naka-attend. So sa loob ng 2 buwan, 3 beses ako nag-revival sa amin church, and praise God, lahat sila ay hinipo ng Diyos. At ngayon, gusto ko pag umuwi po kayo, hindi lang po hype. Kailangan natutunan niyo pong makipag-usap sa Diyos. Kasi ang kapangyarihan ay nagsisimula sa panalangin. Panalangin. Tapos yung salita ng Diyos. Combine niyo po yung dalawa na yan. Kaya sabi nga ni Jesus, hindi niyo ba kayang manalangin ng 1 oras? Kaming 2 mag-asawa, nananalangin po kami, gigising po kami ng 4 o'clock in the morning, mananalangin po kami na nakaluhod. 2 hours. And then pagdating ng afternoon, 1 hour. And then pagdating ng gabi, family kami, nanalangin. Kung mag-short ako, malalaman niyo ang taong lumuluhod kapag maitim ang tuhod. Kinakalyo. At kapag ganun ka sa Diyos, kapatid, ako na po nagsasabi, hindi madali ibigay ang pabor. Let's talk about rekindle the fire. Pag-usapan natin yan. Ano ba yung rekindle the fire? The concept of rekindle the fire for believers can refer to reigniting passion, commitment, and devotion to God and His purposes. It's about restoring the spiritual fervor that may have dimmed due to challenges, distractions, or spiritual dryness. This fire often represents the Holy Spirit's presence and the believer's zeal for God. Sabi ko nga po, meron pong 2 Kristiyano sa loob ng simbahan. At gusto ko pong makita, ano po ang pagkakaiba nilang dalawa? Parehas ho green ang takip, parehas na clear ang battle, parehas po silang absolute. Meron po akong paboritong pastor na, kinagigiliwang bagong pastor na na-meet eh. Can I ask Pastor Edric? Halika na rito. Ayan. Si Pastor Edric. Ito, ano to eh, tataas ang balahibo mo rito pag laging kasama mo rito. Tatawa ka ng tatawa rito. Okay. Dumating lang talaga si Pastor. Okay, Pastor. May 2 Kristiyano ho. Pakihawakan niyo po ito. Sabi kasi rito, kadalasan, noong 2024, kasagsagan ng gyera spiritual. Pero praise God, you're still standing. Andito po kayo. Samantalang yung iba, yung pinamasko nila, pinambili ng sapatos, pinambili ng jacket, pinambili ng mga kolorete sa mukha. Hindi naman po pangit yun. Kaya lang, unfortunately, you are much blessed. Bakit po? Imbis na ipambili nyo yan, ginamit nyo pang-improve, pang-empower ng sarili nyo. Kasi gagamitin nyo uli yan for 2025 warfare. Hindi yung natatapos ang warfare. Kaya kung gusto nyo pong mag-improve, kung gusto nyo pong maging kasimpogi po ni Pastor Edric, kailangan nyo pong maglabas ng pera. Para saan? Para mag-increase yung knowledge natin. Kasi pagbabasa ng Bible, okay po yan.
Pero may mga revelation ng iba't ibang pastor na doon mo lang maririnig. Sino po ang literal na nakakarinig ng boses ng Diyos? O, kukunti lang. So this time, pagkatapos po nito, I declare that all of us will hear clearly the voice of the Lord. Ang ginagawa, this 2025, kaya gusto ng Diyos, soar high. Bakit? Sa ilalim ng ulap, babagsakan kayo ng babagsakan ng problema. Punong-puno. Gagamitin ang asawa mo. Gagamitin yung kapitbahay mo. Gagamitin yung pinansyal. Gagamitin kung sino-sino. Bakit? Para pabagsakin ka. Kasi sabi ng Bible, no weapon formed against you shall prosper. Pero ito, sabihin ko, marami pong weapon. Unfortunately, hindi lang nag-progress. Kaya nga umiiyak ka eh. Kaya minsan nagpapapray ka. Kaya minsan may sakit ka. Tinamaan ka ng weapon. Unfortunately, hindi siya nag-prosper. Yun ang sinasabi ng Bible. Hindi siya magpa-prosper kasi nandito ka. Pero kung hindi ka nag-i-equip ng mind for another weapon, bibirahin ka ng boss mo. Bibirahin ka ng mga kliyente mo. And eventually, pakibuksan mo nga, pastor. Ilayo mo sa instruments, pastor. Yan. Sige. Up. Ganyang klaseng Kristiyano, ang gusto ng Diyos, ganito pong klaseng Kristiyano. Ba't may tumapon? Ano nangyari? May pressure. Nape-pressure ka sa asawa mo. Dakdak ng dakdak yung asawa mo, nag-walk out ngayon. Minsan ganun eh. Alam niyo yung, naimbitahan po ako mag-speak sa couples. Iron sharpens iron. Actually, asawa mo ang ginagamit para ma-sharpen ka. Yung iba kasi naghahanap pa. Walang masamang pumunta sa mga godly people, sa mga mahuhusay na preacher. Walang masama doon. Pero ang number one na ginagawang sharpener is yung asawa mo. Para makorek ka. Kapag tunay kang nananalangin, tunay kang mababago, at ang unang makakaranas ng pagbabago mo is yung kusinong katabi mo araw-araw. Thank you po, Pastor. Mas pogi ka sa akin ng isang paligo. Nadidim po due to challenges, distraction, or spiritual dryness. This fire often represents the Holy Spirit's presence. Every time lumalakad si Jesus, there will be healing. Every time lumalakad si Jesus, there will be reconciliation. Nagkakaroon ng reconciliation, nagkakaroon ng renewal. May nakakakita, may nakakalakad, may lumalaya in the name of Jesus. Kaya sino mang pumunta rito na mayroong karamdaman, pag uwi mo, I am declaring that in the name of Jesus, you are completely healed. Ano mang relasyon na sira ngayon, in the name of Jesus, restored na. The favor of the Lord, you will receive. Next slide is, ito po yung problema eh. Distraction. Kita niyo po. Kung mabibilang niyo po yung simula, DISTR, 5 po yan, ano? This 2025, the Lord will remove that 5 alphabet. Re-remove ng Lord yan, at ang matitira is action. Ito po yung mga problema. Spiritual burnout, complacency, distractions from the world, unresolved sin, disappointment, and unmet expectations, fear and insecurity, isolation from the faith community. Bigyan ko lang po ng tigi-tigisa yan. Ayan. Sa spiritual burnout, overcommitting to ministry. Sabi ni Pastor Amina, talagang sabi sa kanya, ngayon lang yan. Meron, grabe ang init, ano? Ang pogi kasi ng pianista, kaya kanado ako kumanta rito.
Meron ganun eh. Ang dami mong kinuhang commitment. Complacency, neglecting daily prayer and Bible reading. Ito po sa complacency. Meron kayong devotion. Halimbawa lang po to. May devotion kayo. Unfortunately, may dumating na special na bisita. Usog muna yung usog muna natin yung prayer life ha. Complacency. Huwag mong iurong yung iyong territory dahil may bagong territory pumasok. No. Yung territory mo, maintain the power at surrounding ng iyong territory, yung iyong authority, maintain mo may pumasok man o wala. Mag-join sila sa prayer time nyo kung anong oras kayo nagpe-pray. Complacency. Yung iba kasi minsan, mamaya na tayo mag-pray ha, kasi may bisita ako eh. No, isama mo sa prayer. Para alam nila kung anong oras kayo nagpe-pray. Dalawa lang yan eh. Pwedeng bumalik sila sa oras ng prayer time nyo or hindi na sila muna bumalik. Tatapusin muna kayo mag-pray. Dalawa lang yan. Para ipaalam. So, huwag nyong hayaan na spirit of complacency makapasok sa inyong tahanan. Distractions from the world, spending excessive time on social media. Ayan, browse ng browse. Ayan. Sino nagbabrowse dito? Parang ayaw na. Yung mga nanonood ng Korean novela. Sino? Walang nanonood, ako lang. Okay. Unresolved sin, harboring for unforgiveness towards someone. Meron po akong pinag-pray. Lalo na yung nagturo si Bishop dito, no? About forgiveness. Meron pong na-hospital yung tatay ng classmate ng anak ko. Pagkakita ko, nasa ospital humihingi ng tulong. So immediately sabi ko, anak, puntahan natin. Pinuntahan po namin. Pinag-pray. Hindi po ako prophet. Pero kapag once na ikaw lang ang nandoon sa sitwasyon na kailangan ka ng Diyos, ibinibigay sa inyo lahat ng resources. Pagdating ko doon, pinag-pray namin, cast out ko, and then eventually nag-speak sa akin ng Lord. Sabihin mo sa kanya, yung galit niya rito kaya siya nagkasakit. May galit siya. Sabi ko, kapatid, may pinapasabi ang Lord eh. Na-stroke po. Ano po yun? Meron ka daw galit. Nung sinabi kong meron ka daw galit, tumutulo na po yung luha. Sabi ng Diyos, gagaling ka if you release forgiveness. Hindi mo kailangang sabihin na sila ang may kasalanan. Nagawa ko po yun many times. Witness po yung asawa ko. Sila yung may kasalanan sa akin, pero ako yung humingi ng tawad. Ako yung nagbigay ng regalo. Pasensya na kung meron kang hindi nagustuhan sa akin. Ngayon po, halos ipaglaban ako. Grabe yung commitment nila sa akin. Vibes na vibes. Pinalangin ko po, umiiyak ho yung may sakit, gagaling po kayo. After ilang days, nakita ko, dinidischarge na. At bago ma-discharge, sabi ng wife, pwede ko po ba kayo makausap, pastor? Di usap kami sa malayo, hindi raw naririnig ng asawa niya. Tapos, hindi siya makaiyak ng todo kasi maririnig ng asawa niya. Bakit niyo po alam? Sabi ko, hindi po ako yun. Yung Holy Spirit po. If our life is aligned sa Diyos, believe me, you can walk on water. Si Peter nga matatapos na niya sanang lakarin eh. Kaya lang distraction. Ang daming distraction, merong fear and insecurity. Doubting your ability to share the gospel. Sharing the gospel, okay po yan. Pero you need the power of the Holy Spirit. Bakit? Kasi yun ang doon marirealize na signs and wonders really accompanying you. Sabi yun ng Mark 16:17, and these signs shall accompany those who believe in my name. Signs and wonders, you can drive out demons. You can drive out demons.
At kapag nag-share ka ng gospel, kapatid, sabi ng Lord, pinapasabi lang to meron ka daw malaking utang pero may magpapadala bukas. Magugulat pa yun, talaga? Kasi ganun po yung mother ko eh. Yung mother ko, Dad, may kakatok dyan. Mamayang 3:00 ng hapon. Yung pera, ganitong amount yun para sa akin. Nung kumatok, eksakto sa oras. Tapos yung amount, binibilang ng father ko, tama. You will receive that kind of anointing. 7, isolation from the faith community. This is a church gathering. Minsan, sinabi ko po sa church namin yan, ang ganda po doon. Kasi ni-review ko May empower po. Unfortunately, they skipping church gatherings for extended periods. Gusto nila ng happy-happy lang. And then, pag nagkasakit, saan tumatakbo? Literally, meron akong kapatid Nandun ngayon yung father ko. At one time nagkasakit nandun yung father ko sa bahay niya. Parang ang tendency ng chat. Puntahan mo na rito, dalhin mo na sa doktor kasi ganito parang malala na kagad yung chat. Napansin niyo yung pagkakaiba. Pag Kristiyano ka, lalo na pag walang pera, panalangin muna natin. Di ba? Pero pag may pera ka, dalhin kagad muna sa doktor tapos bago pray Baguhin po natin yung cycle. Prayer muna. And then, ano ba resulta? Kumusta na? Kailangan pa ba ng doktor? Hindi ko po sinasabing hindi kailangan ng doktor. Pero minsan po, kailangan lang nating manindigan sa ating otoridad. Kaya sabi ko sa kapatid ko, hayaan mo lang si tatay dyan. Kasi kilala ko po Kilala ko yung father ko kung paano siya manindigan. At alam ko rin yung aking pananampalataya. In-extend ko lang, Lord, may declaration yung father ko. Another 20 more years. Mayroon pa siyang 4 years na natitira sa declaration niya. Kaya sabi ko, Lord, honor my father's petitions. Another 4 years. Ganun lang, in-extend ko lang. Tapos kinabukasan, kumusta na si tatay? Mas malakas pa sa akin So kapatid, distraction. Gusto nang alisin ng Diyos, distraction. Ang gusto maiwan, action. Ano ang action mo, kapatid? Purpose of rekindling the fire for believers, number 1, restoring zeal and passion for God. Number 2, revitalizing spiritual gift and ministry. Third is returning to God's mission. Now, let's talk about principle 1, restoring zeal and passion for God. Hallelujah. Dear Holy Spirit, speak to us. Empower us. In Jesus' name. Rekindling the fire is about renewing a deep love for God and His work. So returning to the first love as mentioned in Revelation 2:4-5. Sabi ng Revelation 2 verse 4-5 sa NIV, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Marami yung talaga na fallen sa distractions. Ang gusto kasi umasenso. Pwede kang paasensuhin ng Diyos. Pero unahin mo muna yung obligasyon mo spiritual. Kasi mali-left behind yung iyong purpose. May purpose ka kung bakit hanggang ngayon malakas ka. May purpose ka kung bakit hanggang ngayon 70 years old, nakaupo ka dyan. 80 years old, nandiyan ka pa rin. May purpose kung bakit nandiyan ang kabataan. Sabi ng NLT, mas gusto ko to but I have this a complaint against you. May reklamo ang Diyos sa atin No? Pastor Ramayet, tinatamad ka na ba? Minsan may reklamo sa atin, Pastor Peter, kumusta ka na? Ano po ba yung itsura natin nung unang first
ma-encounter natin si Jesus. Yung first time nating maramdaman ng Holy Spirit, gaano ka tindi yung apoy. Kumusta po ngayon? Parehas pa ba? Yes, pwedeng hindi na po dahil sa mga challenges. Pero praise God, nandito ka para mag-apoy. Pero sabi dito, you don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. Yung anak ko pong lalaki, madalas napapagalitan sa school eh. Bakit? Share sa mga kaklase. Bukas ng Bible. Sinishare niya yung mga klase niya. Ano ba yan? Ano? Share po ako. Nagsishare siya. Yun yung mga comment na naririnig ko. Kasi bakit? Init na init eh. If you don't repent. Actually, yung repent na sinasabi rito, kapag hindi mo ibinalik sa akin yung kaibigan mo, hindi mo ibinalik sa akin yung magulang mo, hindi mo ibinalik sa akin yung best friend mo, kapitbahay mo, yan yung kasalanan natin eh. Tayo yung napapasama sa kanila. Yung kultura ng heaven ang ibigay natin sa kanila. Huwag yung kultura ng mundo ang tanggapin mo sa kanila. I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Isa sa mga karakter na tinutukoy dito is King Solomon. The spirit of complacency ay na dumapo sa kanya. Sabi, Solomon's life serves as a powerful example of someone who began with great zeal for God, but gradually turned away from his first love for God. He became entangled with foreign wives and their gods, leading to idolatry. Pastor, hindi naman ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Yes, possible. Pero yung iuurong mo yung prayer time mo dahil meron kayong banding. Idolatry tawag dyan. Ina-idol mo yung visitation ng iyong kaibigan. And sad to say, nagsisimula yan sa mga kabataan. Paano nadedenggoy ng enemy ang mga kabataan? Eto. Sa mga nanay po, isabihin nyo lang din po ito sa mga anak nyo. Yung mga kabataan, they are praying to God, Lord, bigyan mo ko ng Christian boyfriend, Christian girlfriend. Lord, ay, ang ganda ng song leader, ang ganda ng backup, Lord. Siya na talaga, Lord, ibigay mo sa akin. Lord, ang pogi nung drummer, talaga siya na talaga, Lord. Madalas ganun eh. Ang prayer, Lord, Christian naman talaga to, Lord. Lord, please, Lord, ibigay. May paluhod-luhod pa. Pero tinuro ko po to sa aming mga kabataan, that is a wrong kind of prayer. Don't pray to God for a Christian partner. Parang mali kaya ta, pastora. Ulitin ko. Don't ask God for a Christian relationship. Ask God na same kayo ng ministry. Kasi kung mag-aasawa kayo, magkaiba kayo ng ministry, maghihiwalay kayo. Witness ko po yan. Ang daming kabataan po sa amin, nung 17 ako, iyan ang vice president namin, yung wife ko. And guess what? Lahat sila hiwalay, kami na lang natira. Pinili nila yung gusto nila eh. Ask, Lord, provide for me same ng ministry na binigay mo sa akin. Yun ang ibigay mo sa akin para hindi kami nagtatalo. Naghihilahan kayong dalawa. So yung mga young people, huwag kayong ma-attract sa pogi. Yes, ano yan, dagdag yan. Magandang points, dagdag yan. Pero masilingin nyo sa Lord. Lord, alisin mo yung nararamdaman ko kapag hindi pa ako ready. At kapag ready na akong mag-asawa,
tsaka mo ilitaw, Lord, yung same ng ministry ko na passion to gather souls. Sabi ng 1 Kings 11:1-4, King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. Moabites, ang dami. Diyan siya na diyan siya nawindang. Nawindang ang mga kabataan sa mga pogi, sa mga mapera, sa mga ang ganda ng sports car niya. Pastor Pastor, may sariling negosyo, may sariling bahay. Yan ba sinabi ng Lord? Sa amin po, tinuturo po sa amin, sa LGI, kung wala kang naririnig sa Diyos, huwag mo munang ituloy. Ipag-pray mo muna. Kailangan marinig, merong confirmation. Thank you po sa nagsabi. Kailangan may confirmation, may series of confirmation. Hindi yung nakarinig ka lang ng salita, kinilay mo kagad. Pero si King Solomon, sa verse 3, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines. And his wives led him astray. His wives. Possible kasi yung pinag-pray mo, Kristiyano nga. Pero sabi mo, tara pumunta tayo sa bundok, ang dami nangangailangan. Hindi ako pwede sa bundok, darling. Hindi ako nagra-rubber shoes. Heels lang ako eh. At hindi ako nagpapantalons, palda lang. So nagtatalo kayo, so ang tendency mo, sige, pag-pray na lang kita, darling, ikaw na lang mag-isa. Ito ngayon si pastor, magsasama ng ibang miyembro. Alam niyo na mangyayari. Diba? Ganyan kumilos ang enemy. Kaya sa simula pa lang, ituwid na po natin tamang relasyon para hindi po tayo agawin. Inagaw po siya. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Naririnig ni Solomon yung boses ng Diyos, ha? Ganon siya katindi noon. Kaya nga siya yung pinakamahusay, pinaka-wise eh. Pero unfortunately, na-deceive siya. May kausap po akong pastor. Pastor, anong pagkakaintindi mo sa 70 times 7? At dapat yan, hindi ka nagre-record of wrong. Hindi mo nire-record yung mga pagkakamali niya. Hindi mo na inaalala. Praise God. Bakit mo natanong? Kasi madalas ako magkasala, pastor eh. Pero sinasabi ko sa Lord yun, Lord, di ba sabi mo ito? 70 times 7? Sabi ko, hindi ba mali? Ay, pastor, hindi mali. Kasi we are under grace. Di ba? We are under grace. Pero if the grace of the Lord is, we are using the grace of the Lord license para magkasala, sabi ko sa kanya, you are no longer under grace, but under deception, kapatid. Ako po ay mayroong kahinaan. At sa aking kahinaan, sabi ko, Lord, for the first time, Lord, make me win. Make me win. Pinagpe-pray ko po yun, and praise God. May battle, pero ang tagal na, hindi ko nagagawa. Praise the Lord, sabi ko. Pero kinabukasan, umaariba na naman. No? Roaring like a lion, paikot-ikot. Talaga bang ayaw mo na, pastor? Ayaw ko na. Naranasan kong lumakad sa tubig. Ayaw kong matulad kay Pedro, na lulubog sa tubig. Principle 2. Revitalizing spiritual gift and ministry. It involves reigniting spiritual gift and using them to serve others, making a difference in the kingdom of God. Si Paul encouraged niya si Timothy by urging him to rekindle or fan into flame the spiritual gift God had given him. In 2 Timothy 1:6-7, Paul reminds Timothy not to let fear or timidity, yung mga kabataan sabihin niyo, timidity, huwag kayong tamarin. No? Timidity, hold him back, but
to rely on the power, love, and self-discipline provided by the Holy Spirit. Alam niyo pa, kung ano yung parang gusto kong ipahiram sa inyo yung nararanasan ko. Actually, the Lord opened my five senses. Spiritually. The spiritual five senses inopen ng Lord. I can sense, I can hear, I can see, I can touch. One time, natutulog po ako. Sobrang bango ng bahay. Pagpasok ko, wala naman tao. Sinarado ko uli. Mabango uli. Labas ko, wala pa rin. 3 o'clock in the morning. Paglabas ko, walang tao. Tulog lahat. Madaling araw eh. And then, the Holy Spirit remind me, sino ba ang binuhusan ng pabango? Luhod ako. Lord, salamat, dinadalaw mo ako. Nakakita rin po ako ng angel. Malalaki sa akin. Yung espada, malaki sa akin yung espada. Si angel sa rooftop namin. At tuwing may dumadalaw sa bahay namin, hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi nila, Pastor, meron bang angel to sa rooftop nyo? Kasi ako lang ang nakakita eh. So how come na nakikita ng mga pumupunta sa amin? Sabi ko, may angel akong pinagpipray na lagi kaming bantayan. At kung ano man nakita mo, yun yung nagbabantay sa amin. Several pastors na iba-iba, hindi sila magkakilala, yun ang sinasabi. Paul's encouragement focuses on boldness in ministry, knowing that God has equipped Timothy for the task. Timothy's issue was a tendency towards timidity and fear, possibly due to his youth. Kaya wag niyong sabihin kabataan lang kayo. Kapag nakalay ng buhay niyo, kahit may pastor dyan, pag lumakad kayo, hindi pwedeng hindi ma-sense ng pastor yung power na dala-dala niyo. Sabi ng Bible you will receive power. Diba? You will receive power. Paul's counsel serve as a strong reminder to be courageous and confident in fulfilling his calling. Sabi ng 2 Timothy 1:6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Ano ang ministry mo, Brad? Ano ang calling mo? Okay. Nakita niyo po, magkaiba po ang ministry sa calling. Yung ministry mo, kung ano yung skill mo, gagamitin mo lang yan para doon sa purpose mo. May nainganyo, mag-gitara, ang galing mag-gitara niya, ang galing mag-drum. Use it para yung purpose mo masustain. Amen? Sabi, even Elijah, like Timothy, experienced fear. He hid himself and became discouraged to the point of wanting to die. But God has a unique way of dealing with each of us. Dinidil tayo ng Lord. Don't ever forget that lahat ng ginagawa mo ay para sa Diyos. At kailangan, surround yourself with godly people. Surround yourself with wise people. Kasi pag sinurround mo yung sarili mo, ng mga sisharean mo pa lang, walang masama po doon. Pero kung lagi yun ang kasama mo, mahahawa ka eh. Mahahawa ka. You have to surround always. Kaya po hindi po kami nawawala sa mga gatherings. Ayaw na ayaw naming umabsent. Pagka walang gatherings, lungkot na lungkot kami. Kasi gusto namin laging ma-empower. Kasi ang daming pana, hindi nyo lang po namamalaya na tumatama sa inyo. Pero literally tumatama po. At soon, kapag hindi nyo po ininda, bumabaon po yun. Literally humihina na po tayo. At ang kagandahan na surrounded ka ng godly people, natatapyas nila yon.
nakakakuha ka ng bagong encouragement, bagong ideas, strategy, technique, fresh anointing from the Lord. The Lord is using people, not animals. Kaya pumunta po tayo sa gatherings. Sabi po, but God has a unique way of dealing with each of us. And His plans are always greater than our weaknesses. After feeling discouraged, God restored Elijah's passion. Meron po sa atin lungkot na lungkot pero nandito ka. Meron sa atin problemado financial, may babayaran ka. Meron dito sira ang relasyon pero nandito ka. Meron dito nagkaroon kayo ng hindi misunderstanding ng parents mo pero nandito ka. Namomroblema ka sa ministry, nandito ka. Namomroblema ka sa school, wala kang pang-tuition, nandito ka. God restored Elijah's passion and strength for his prophetic mission by addressing his physical exhaustion. First, by sending an angel to provide. Nag-provide ang Diyos kay Elijah ng pagkain. Kasi mahina na yung katawan mo eh. Diba? Kailangan natin pagkain. Sino na po nangihina? Naamoy ko na po yung food. Bibilisan ko na po kasi po mahilig po ako sa pagkain. No? Kasi pag hindi po ako nakakakain, nag-iiba po yung sound ng aking voice. Lumiliit po. Ayan. So kailangan, sabi, pansinin niyo po, grabe unique si Lord. Inuna ng Diyos, palakasin yung katawan. Kahit gaano kalakas ka spiritual, mental mo kahit gaano kalakas, pero pag mahina ang katawan, you cannot perform your duty. Kaya ginawa ng Lord, gusto nang mamatay ni Elijah. Mga ibon, dala nyo nga ng pagkain to. Elijah was encouraged to eat. Pansinin nyo, Elijah was encouraged to eat and rest. Eat and rest lang eh. Kain tulog, kain tulog. Before rekindling Elijah's spiritual fire, God took care of his physical needs. This shows that spiritual restoration often starts with physical renewal when we are weary. Saan makikita yung pastor? 1 Kings 19:5-8. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him again. "Get up and eat." Bakit? For the journey is too much for you. Hindi porket pastor ang tatay mo, pastor ang anak mo, naglilid ka ng church, flock, ay wala kang pagkakataon na humina. Humihina po tayo. Kaya ang sabi, kailangan natin kumain ng tama. Minsan, overeating na eh. Meron pong overeating dito. For the journey is too much for you, so you have to eat. Meron pong mahilig sa sangyup. Parang nakita ko na. Ha? Bakit natin kailangan physical? Kapag kabusog ka, ang dami pong naiisip. Kapag gutom ka, isa lang ang naiisip mo. Naiinis ka na. Nayayamot ka eh. Tapos darating ka, no? Di ka pa nagluto. Gutom eh. Di ba? Nakakapasok ngayon ang mga spirit of mga strongman. So ang ginawa, pinalakas muna yung katawan. And then nung malakas na, nung ginawa sa 8, so he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb. Bakit kailangan niya pumunta ron? You have a new assignment kung ba't ka nandito. You have a new assignment. Sa bahay namin may pumupuntang kabataan. Can you show a picture please? May pumupunta sa aming kabataan. At ang dami natin kasama.
Hanggang sa iniwan na siya ng iba. Siya na lang po nag-isa. Pumunta sa bahay, nagpapapray. Sabi ko, kasama mo sila, hindi para maging kasama mo talaga. Naging kasama mo sila para matulungan mo, maturuan mo kung paano ka kumilos sa kingdom culture. Kung paano mo ipakita yung karakter ni Jesus. Kung paano mo i-display yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Ngayong umalis na sila, huwag kang magdamdam. Bibigyan ka ng panibago. God did not call the qualified. He called you to be qualified. Sabi ko sa kanya, magalak ka kasi may bago kang mission. Alam niyo po, ang dami niya napuntahan, naisama niya ako, Marinduque, Kasiguran, malalayo eh. At ito yung isa sa mga churches na na-empower niya. Ng mga tribo, katutubo. Grabe, super empowered. Gutom. Returning to God's mission. Yan. Returning to God's mission. Rekindling the fire also refers to re-engaging with God's mission and purpose for believers' life. Anong sabi? Engage. Hindi engagement ring ka. Engage sa ministry. Ay, pastor, sumasayaw na ako. Pastor, tumutugtog na ako. Yes, praise the Lord for that. But iba yung tinutukoy ng Diyos, returning to God's mission. Isa lang ang mission na binigay sa atin ng Lord eh. Di ba? Kaya, after taking care of Elijah's physical needs, God took a series of spiritual steps to restore Elijah's heart and mind. Bago siya ma-restore, talagang dire-diretso siya eh. Pero ni-restore muna. Pinalakas yung mental. In-empower, tulad nito, in-empower kayo. In-encounter ng Lord. God gave Elijah a clear and specific new mission. And God will give you new and clear vision for your ministry and purpose. Kung bakit ka nakaupo dyan. Hindi aksidente. Sino po yung nagbayad, literal? Can I see hands? Turuin mo. Binayaran. Nung makita ko po, ganda ng ang ganda ng amount eh. Nagbayad ka para dito. Yung ibang ibang Kristiyano, sayang naman yung pera mo. Pinambili mo sana ng bago mong sapatos. At yung mga na libre, yung may sponsor, hindi aksidente. Kinausap ng Lord John, sponsoran mo sa ito kasi kakausapin ko sila. Kakausapin ka. Kasi ang gusto ng Diyos, pag-apak mo sa bahay mo, anong pangalan mo, sister? Ikaw? Ana. Anari. So, ibang Anari na yung makikita. Masismell nila, iba na. Ibang Pastor Kao. Si Pastor Kao, dati ito lang, mas malakas ngayon ah. Every time na napupunta po ako ng ibang territory, lumulubog po yung paa ko. Nararamdaman ko po. Sabi ko, Lord, bakit lumulubog yung paa ko? It is now our territory. Pag sinabi ng Diyos, it is now our territory, alam mo na dapat mong gawin. Look for souls. Look for souls. May nakita ka, pilay. Huwag mo nang isipin, gagaling ba to? No. Demonstrate the power of the Holy Spirit. They will feel. Kaya nga, hindi inalaw ni Jesus, huwag kayo muna lumabas ha. Dito, huwag muna kayong kumain dun ha. Wait for the Holy Spirit. Kasi bakit? Pagbukas ng bibig nyo, it is the power of the Holy Spirit manifesting doon sa kinakausap mo. Hindi mo na malayan, umiiyak na yung kausap mo. Every time na nagsishare po kami, umiiyak po yung aming kausap. Yung mga gumagawa ng bahay ko, sinisharean ko po. Pero nagsishare lang ako, umiiyak, ang laking tao. Pastor,
Grabe ka naman mga ganun sila eh. Sabi ko, parang ordinary lang sa akin eh. Pero iba yung dating sa kanila. Ganon ang mangyayari po sa inyong lahat. Sabi, no? Sabi ng 1 King 19:15-16, the Lord said to him, go back the way you came. Kasi iba na yung takbo ng isip ni ni Elijah eh. And go to the desert of Damascus. When you go there, anoint Hazael, king of Aram. Also anoint Jehu, son of... May mission ka. Pumunta ka doon, umuwi ka. May pinaalala sa'yo ng Lord, kaklase mo, kumpare mo, kamag-anak mo. Sumama ang loob sa inyo ng tita mo, ng lola mo. Yung brother-in-law mo, sumama ang loob. Go back. Go back. Display the power of the Holy Spirit. Kaya nainganyo si Elijah. The word of the Lord for you today is go back, kapatid. Nung nagsimula na ako mag-aral sa LGI, sumili po ako sa aking Facebook. Sumili po ako at ang nakita ko, estudyante sa Manila, nagpakamatay. Isa siya sa top sa school nila. Tinignan ko bakit siya nagpakamatay. Naging second place na lang. Nasa ko. And then tulo na po ng tulo luha ko. Sabi ko, Lord, sorry. Sorry. Late ako nag-arrive. Late ako nag-respond. Kung nag-respond ako nung 17 years old ako, baka yung nanay no, nashiran ko, Kristiyano sila, hindi siya nagpakamatay. Sabi ko, Lord, sorry. I respond late. And I want you to experience everything. Alam niyo yung mga angel, nagtatakbuhan dyan, yun. Ganon-ganon. Tapos, yung shofar, first time ko makakita yung shofar, ang ibinubuga, gold dust. Hindi ko lang po alam, ibig sabihin nun eh. Possible yung mga mas higher intellectual sa akin kung ano yung gold dust na nag-spread. Sabi, go back. Ito po yung picture ng ang pinuntahan ko sa hospital. Sila po yun. At ang sabi nung father sa akin, saan ba kayo nag-church? Gusto ko maranasan yung ginawa mo sa akin. Gusto niya mag-church. Mark 16:15, and then he told them, go into all the world and preach the gospel. Preach the good news to everyone. At hindi lang nanatili doon. Sabi ng Matthew 28:19-20, therefore go and make disciple. Kadalasan kasi, the word go means continuous, without stopping, without rest. Often a Christian becomes complacent once they have led someone to accept Jesus as their Lord and Savior. No, nagpray ng sinner's prayer. Tama na, iniiwan na eh. But He commanded. Sa Matthew, no, He commanded, don't stop preaching lang. Make disciple. Bakit? Sa disciple, kailangan kasi madodoble ka. Sino po rito yung 70 years old na? 75? Pero po 75? Walang gusto magtaas. Okay, may nakaganon lang eh. Ayaw ipahalata. Okay, sabi ko sa father ko, sabi ko sa Lord, Lord, my father is 87 years old. Lord, bakit buhay pa yung tatay ko? Hindi ko gustong mamatay tatay ko. Kasi tinatanong ko lang. Kasi hindi na siya nagmi-minister. Kung sino lang yung makakausap niya na may pupunta sa bahay, doon lang siya nag-share. Mahina na po yung boses. Lord, bakit buhay pa yung father ko? Alam mo yung sagot ng father ko? Mayroon siyang isang karakter na hindi pa na ipapass on sa inyo. Kaya hindi pa namatay si Elijah. Ipapass on niya yung kay Elisha. Mayroong kailangang successor. Kaya kailangan magdi-disciple po tayo. Bakit? Para yun yung tinatawag na 10 times better.
Kaya sabi ko sa tinuturuan ko, makinig lang kayo maigi. Ayoko maging katulad nyo ko. Gusto ko, higit pa kayo sa akin, 10 times better. Kasi kung sa akin lang, parang, nakikita ko parang ano lang, mahina eh. Sabi ko, makinig kayo sa lahat ng mga podcast, sa mga ganitong gatherings. Natutuwa ako sa mga kabataan, ano? They are on fire on God. Manatili lang kayong ganyan. And you will become 10 times better. Sabi nga ni Jose Rizal, di ba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, the president will become pastor, vice president, pastor, tapos mga senators, pastor, mga congressman, mga prayer leaders. Ano mangyayari sa Pilipinas? Eh di bongga. Di ba? Boom! The word go means continuous without stopping. Kaya go back. 2 Corinthians 5:18. Ang ministry na iniwan sa atin is not the ministry of yung dancing, praise God. Hindi yung ministry ng singing, ministry ng drums. Isa lang ang binigay sa ating ministry ng Diyos, kapatid. 2 Corinthians 5:18. The ministry of reconciliation. Let's help these people find their way back to God. Hindi nila alam eh. Let's help these people find their way back to God and display the power. Kasi kung wala kang power, useless ka, kapatid. Sayang yung boses mo, matatalisod lang. Mayroong isang kapatid, Pastor, pwede mo pumunta ka dito sa lugar ko kasi meron akong tauhan, Muslim. Oh, praise God, Muslim. Pinapunta ako. Pagdating ko doon, sinisharean ko. Ganon-ganon lang siya. Isharean ko siya. Ay ko, Lord, parang walang power ah. Can you give me a word sa kanya na babasagin yung puso niya? Ang clear ng binigay ng Lord. Kapatid, may pinapasabi sa'yo si Lord. Nung sinabi ko, ganun-ganun siya. Yung tinataas niya yung kanyang mata na hindi tutuloy luha, eventually tumulo. Alam niyo po ngayon, chat ng chat sa akin, good morning, Pastor, hallelujah, praise the Lord, hindi na si Allah. Grabe. He experienced the power of the Holy Spirit. We need to be on fire for God. What does the fire of God do in our lives? The fire of God ignites passion. Makikita niyo po yan sa Luke 24:32. The fire of God refines character. 1 Peter 1:7. Kailangan kasi yung karakter natin, babaguhin yan. Kasi pag magaspang tayo kumilos, magaspang tayo magsalita, hindi maniniwala yung asawa natin, anak natin, kapitbahay natin, kaklase, kumpare. The fire of God empowers ministry. Hindi mo na kailangan ipagyabang. Nandun ako sa Alder's Gate. Sharean kita, pag-pray kita. Kumusta ka na, kapatid? Nung nangumusta ka pa lang, pag-pray mo nga ako. Sila mismo, bakit? Naramdaman nila yung power mo eh. Yung testimony ko po kanina, literally, hanggang ngayon po wala po kaming trabaho, negosyo. No? We are walking on supernatural every day. Spiritually, every day. Rekindle the fire. Number 1, restoring zeal and passion for God. Number 2, revitalizing spiritual gift and ministry. Third, returning to God's mission. Ito na po yung promise. Dito na po tayo magtapos. Iba na inaamoy ko eh. Renewed sense of purpose, strength, and spiritual vitality. This transformation often leads to a deeper relationship with God and more effective witness in our lives. Can you raise your right hand? Tapos, ilagay niyo po sa katabi niyo. And then declare, you will be powerful witness. Yung name mo, i-whisper ng Lord. Hindi po kami magkakilala ni Tita Olive. Nakita niya lang ako sa vision, sabi niya, yung name ko lang, and then fire. And then, kinonfirm ni Brother Virgil, tapos ng kanyang anak, ni Sister Ruth, kinoconfirm na, ba't hindi mo siya
pagsalitain. When you are aligned with the Lord, your name, si God mismo magwi-whisper ng name mo. Pwede mo bang puntahan si Brother Dave? Sendan mo nga siya ng 10,000. Puntahan mo si Pastor Edric. Bigyan mo siya ng maraming lion shirt. Diba? Pwede mo bang pustahan si Pastor Kao? Additional extend ng building. The Lord will whisper your name. Puntahan mo nga isang youth. Medyo itaas mo yung grades niya kasi medyo mababa. Literal, ginawa po yan. Meron akong alam na kabataan. Hindi talaga siya papasa. Pero the Lord spoke to that professor. Hindi ko alam ba't taas, pero tinaas. Gusto ko pong tumayo kayo. I will release. Huwag po kayong magsasambit. Don't pray. Just receive. At pikit lang po. Just damahin niyo lang po yung power ng Holy Spirit. Meron po dito, bago pumunta rito, nagkagalit pa. Sabi ng Diyos, uuwi ka ng maayos. Restored. Yung relationship nyo, broken relationship, I will restore it. Bakit? Kasi ginawa mo yung Matthew 6:33. Instead na nasa worldly ka, inuna mo dito. Anong promise ng Matthew 6:33? And all these things will be added. Lahat. Restoration, relationship, restoration ng good health. Hindi ka hahayaan ng Diyos na may sakit ka na nagsaserve ka sa Kanya. Hindi ka hahayaan ng Diyos na hindi ka makapagsalita dahil may sakit ka. Hindi ka hahayaan ng Diyos na hindi ka makalakad. Kung sino man ang hindi makalakad ng maayos sa oras na to, lalakad ka ng mas malakas kaysa dati. 10 times better in the name of Jesus. Now, Lord, favor, Lord. Open the doors and release, Lord God, the four winds of heaven and deploy to all the corners of this room. Your four winds, Lord God, manifest to each and every one of us. Let your angels run. Let your angels run, Lord God, and let the trumpeters sound the alarm, Lord God, and the Holy Spirit touch everyone in your very special way. I declare that your platform will start today, hindi bukas, today. Transformation will start today, hindi bukas, today. Healing will start today, hindi bukas, today. Wala kang pera, ngayon ang start na dinideposit na sa account mo. Mayroong kinakausap ang Lord na destiny helpers. I declare that your destiny helpers will be awakened in the name of Jesus. I declare restoration for your marriages. In Jesus' name, I declare a breakthrough sa iyong ministry. Hindi ka kulang sa sa mga anointing in the name of Jesus. If you feel ka ngayon ng Holy Spirit, receive it right now. Receive the power of the Holy Spirit. Sa lahat ng lalabas ng iyong bibig, mayroong gagaling, mayroong restoration, mayroong iiyak, at ang kaiba-iba dyan, luluhod, kikilala sa Diyos dahil nakita ang kaibahan ng buhay mo ngayon in the name of Jesus. Receive all, sabi ng Matthew 6:33, because inuna mo ko, all these things will be added as well. Heavenly Father, thank you for your promises. Thank you for your power, the Holy Spirit. Thank you for your blood. Cover this place, Lord God. Cover each and every one with your blood, Lord Jesus. And Father, with your approval. Hallelujah. Pastor Dave, sabi ng Lord, merong foreigner
trying to search kung papaano mo nakuha yung anointing. And He wants that kind of anointing for His ministry. Sabi ng Lord sa'yo, Pastor Edric, gagamitin ng Lord yung iyong kakwelahan para maengganyo yung ibang tao na hindi pala boring maging pastor, hindi pala boring maging Kristiyano. Gagamitin yung iyong kakwelahan para yung mga matitigas na ulo ng asawa magsasubmit sa Panginoon. Yung mga matitigas na puso babasagin para lumapit sa Diyos. Every time, sabi ng Diyos, hindi lang mga pastor, every young people, lahat ng ginawa mong trabaho, bayad yan ng Diyos. Lahat ng ginawa mong hakbang sa Diyos, bayad yan galing sa langit. Lord, to God be all the glory, the honor, the praise, in Jesus' mighty name. Amen.